Ang naramdaman ko lang po, parang kami po ay pina-persecute, parang hindi po yung siya prosecution kundi persecution. Kasi parang nung mabalitaan nila na kami ay mukhang kakaibang kilos namin dito at pagtulong ang ginagawa namin. So kinasuhan kasi una-una sa for the last 5 years po at saka ilang taon na po nakakaraan, hindi naman po talagang hirap na hirap kami makapag-comply ng mga building permit pero hindi naman po nila kami kinakasuhan. Pero this time, talagang kinasuhan na. Samantalang ongoing po ang process namin ng pag-a-apply po ng occupancy permit. Opo. So, ibig sabihin, saan naman lang, pinakomply niyo po sa amin bakit kailangan pang kasuhan. Ang inaalala ko lang po, paano naman po yung mga maliliit na tao na ang 12,000 po para sa kanila, isang sweldo na po nila yun sa isang buwan. Opo. Kung 3 ulit, o di kaya ilang klaseng kaso ang kakaso sa kanila, plus hindi pa po kasama doon yung bayad sa abogado, hindi pa kasama doon yung appearance fee para sa abogado. So, mabigat po sa isang normal na tao yun, kahit middle class, yung ganong klaseng expenses. Sir, sabi niya po kanina doon sa interview kanina after niya po mag-file ng COC, nanawagan po siya sa public to be vigilant kasi ang at stake daw po dito is the integrity of national and local elections. Kasi daw po, yung St. Timothy na related daw po sa St. Gerard, merong mga cases ng fraud, misdeclarations, paggamit ng dummy, anomalies in different contracts. Actually, sa St. Timothy, naging isa po kaming incorporator dati noong 2016 nung sa St. Timothy po. Pero kami po ay wala na po kami sa St. Timothy. So, hindi ko alam kung saan nanggagaling po yung ganyang klase ng kasinungalingan. At yung fraud po na yan ay wala naman po katotohanan. Hindi nga niya mailabas po yung fraud na yan or BIR. Ang katotohanan po niyan, lahat po ng mga lisensya po namin ay kinasuhan po niya ng fraud daw sa Pasig City Hall at kinalkal niya for the last 10 years po ng business permit po namin ay kinalkal po niya at iniimbestigahan at kinakasuhan po kami niya ngayon. Thursday morning, meron pong nag-text sa akin na common friend na nakikipag-set si Mr. Diskaya ng meeting sa akin. Siyempre, hindi ko papatulan yung ganun. Ba't ako makikipag-usap sa kanya ngayon pa? Di ba? Bakit? Pero malinaw na yun nga talaga yung angulo, yun ang plano. So, there may be more to this than meets the eye. Confirm po ba na from Diskaya talaga yung invitation? Confirm na sa Diskaya galing yung invitation? Well, yung common friend namin, wala naman dahilan para magsinungaling. Kaya nga niya dun pinaabot yung invitation para makipag-meeting. Pwede niyo siyang tanungin kung totoo na galing sa kanya. Bakit kayo gusto ma-meet nila? Hindi ko alam exactly kasi hindi naman natuloy yung meeting. Pero may nabanggit doon na state witness. So siguro iniisip niya baka makatulong ako sa kanya. Pero sa akin hindi. Dapat ilabas natin kung anong katotohanan.